ongoing thing. Ayan o, nandito kami sa Quezon ba to, bro? Ayan na si brother. Ayan, puro lahat ng klase ng bisikleta nandito. Ayan o. Nandito si Pisanete. Ayan, pati mga iba pala, ay mga local din mahilig dito sa bisikleta. Kaya po yung in-interview ko kanina na nagbabike kasi ito, pag pumapasok bisikleta ang gamit niya. Kaya kabisado niya kung paano yung pag-adjust, doon sa mga sprocket yung diba? Kaya alam niya kung paano i-adjust. Yan. Yung kaninang video na yun, ipopost ko yun guys para gusto sa mga gusto magbisikleta, tingnan nyo lang yung video na yun at makakaroon kayo ng tips. Isa pa po, aralin nyo muna yung galaw ng mismong, yung mga takbo ng yung bigat ng traffic tsaka yung traffic mismo. Kasi yung ugali nila sa kalsada. Kasi hindi, sa Pilipinas wala akong problema kasi dito pa, naintindihan nila yun eh. Pero dito sa lugar na ito na kung saan halos napakalaki ng kalsada at napakabilis ng mga sasakyan. So, yung timing. So, alam mo kung kailan ka tempo na tatawid, okay? Para hindi ka mag-alanganin in case kasi minsan pag nasa highway ka, kala mo malayo pa siya, diba? Totoo po yun. Maganda na lamang po na kapag nag-a-adjust ka, kailangan na kabisado mo yung bisikleta mo. Kasi kapag nagkamali ka, either na SM lang ka o abutan ka ng sasakyan, diba? Hindi lang yun, baka hindi lang sa sasakyan ang bumangga. Tama. Salamat bro sa yung salamat sa iyo. Ingat po tayo. Sa inyong konting oras na pag-interview. Thank you. Salamat po. Okay. Kabayan, saan naman na ginagamit yan? Okay, ito helmet po yan. So, makikita niyo bakit helmet. Sabi niyo ng helmet ay butas kasi yung hangin. Ayun, saka mag-aam. So, hindi naman natin, mag-asahan na parang katulad sa isa sa mga motor. Kaya alam po natin, ang pinag-usapan dito ay yung lalo na sa pagkabibisigyan. So, kisikapin nyo lahat na kailangan mas pag-aan. Okay? So, ngayon, maging sa para walang maging abala, okay? So, alam naman na ito hindi ito nakakapagtakip sa ulan, hindi po. Kundi ang layo nila lamang po ito ay kaya po may makikita po kayo na iba-ibang klase po, no? Sa mga iba makikita nyo makintab. So automatic na pag sa gabi, so magre-reflect yan. Di ba meron pang ilaw yan dyan sa may likod? Ayun, yung mga iba po meron pang ilaw. So yun, may mga kamahalan. Magkano yung presyo ka ba yan? Yung presyo po ay nasa 170 po. 170? Oo, may mga ilaw. At meron naman, katulad dito, ito katulad ko, mga nasa 130 po. Ayan. Wala po siyang reflector. Pero mahalaga lamang po, pagka nasa kalsada, alam mo helmet po. Okay? Hindi lang po dahil sa may required ito, no? Hindi yung pag-iingat na rin. Tama. Para sa for safety na rin yan. Pero hindi po, tandaan po, hindi po ito katulad lang sa motor na kailangan ipagka bumusta kayo matibay. Okay? Ano lang mo yan, para wala mag-iabala. Ayun, okay. Salamat na kabayan, salamat. Salamat. Okay. Maganda na mga bisikleta, ang mumura. Ito pwede mo interview ito mga 1,100? pero isang 1,100 lang yun natin eh. Dapat kanina pa pala nagpunto. Ayan, dyan ka. Sige. Dito, sa pagbabike right? Meron siyang tinatawag dito na chain. Okay? So, nag-iisa lang dito sa unahin. Yung sa sprocket niya.
Pero, ang layunin nito, okay, kapag nilalagay mo sa mataas dito, okay, okay, ngayon nasa baba mataas, ang pinakagamit nito, sa paakyat, okay, sa malaki na to. I-adjust mo, meron ka lang pagka gusto mong umakyat, paghandaan mo na ilagay dito, okay? Ilagay dito yung kadena, okay? May adjustment yan. Kapag paakyat yan. So ano ang ibig sabihin nun? Magaang, napakagaang. Pag paakyat siya, gumagaan siya. Magaang, pero yung itatakbo niya ay hindi ganun ka bilis. Okay? Mapapadyak mo ng napakagaang, pero paunti-unti lang. Okay? Paakyat yan. Okay? Ngayon, ito naman, mangyayari lamang ito. Okay? Kaya hindi pwede na pag magbabike ka, unang under mo, kailangan ilagay mo muna sa pinakamataas. Okay? Dahil habang tumapadyak ka, okay? Mapadyak ka at mabilis ka na, mabilis. Nandito sa gitna, okay? Ganyan lang yan. Tsaka mo, pagka mabilis na, tsaka mo ilipat dito. Sa maliit. Sa maliit. Yan. Kasi mabigat yan eh. Okay? So yung pag-adjust doon na ano ka lang, may pipindutin ka dyan, pre-wheeling. Meron dito. May bibigyan dito. Mamuskil. Ayan ba yan? Okay? Ang dahilan, bakit nakatuon ng pansin dito, lalo na sa mga nagbabike, hindi ka pwede kagad na biglang sakay kagad, madyak dito. Simulan mo muna lagi sa pinakamataas. Lalo na, parang pinaka-warm up mo yan eh. Okay? Ising yun eh. Okay? Lalo na kung hindi ka naman nag-stretch, and tatakbo, yan ang pinaka-light mo, pinaka-magaang madyak. Ngayon, kapag mabilis na konti, okay? Mga nasa, mga 20 kilometro per hora. Ayan. Pagka mabilis na, tsaka mo na lang baguhin dito. Pag in-adjust mo doon sa maliit, at di ba gumagaan ng padyak mo nun? Ibig sabihin, kasi mabigat kasi yun eh. Okay. Ang mangyayari doon, ano yun, biglang bumigay kagad ang madadali sa'yo, yung sakong. Okay? So, maliban na lang kung nakapag-exercise ka na, at medyo malakas-lakas yung binti mo, padyak agad, lalo na isa pa, kapag ikaw ay tatawid ng kalsada. Okay? So, dalawang options. Either bumaba ka ng bisikleta, lalo na dito sa lugar dito, okay, sa bansa na ito, para sigurado. Kasi makikita mo, ang isang sasakyan, kahit malayo yan, pero ang tingin mo, ang takbo niyan ay nasa 80 hanggang 100. Kahit nasa 300 kilometro yan. Metro. Alanganin ka doon kasi naghahanda ka pa lang sa kalsada eh. Baka abutan ka. Para at least nakababa ka. Yan. Or kapag ikaw naman ay galing sa malayo, pero pag tatawid ka, okay, nakita mo namang malayo, kahit ang takbo niya ay mga nasa bandang 60 o 60 km per hour, kahit mas maganda, huwag kang mag-a-adjust doon ng basta-basta. Okay, kasi baka pag magkamali ka, okay, may mangyayari sa gitna ng kalsada. Maglalak yan, di ba? Hindi naman ito naglalak. Ang problema, baka biglang kumalas dun sa pinakalalagyanan. Yun. O kaya yung pagpadyak mo, mabitin. Tsaka mamaya, magulat ka. Sabihin. So, ano yan eh, kailangan talaga timing sa pagbisikleta. So, dito sa lugar na ito, sa bansa na ito, hindi kailangan dito yung agresibo. Kailangan dito timing. So, yun lang po. Ayun, nakakuha tayo ng tip kay Brad Edward. Ayan. Sa mga gustong mag-bike, ayan, di ba? Okay.